Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, meron pong inilabas po mga kabida na survey result. Ito pong Tanjiri, mga kabida. Ito po'y patungkol sa distrust rating ng mga opisyal po ng gobyerno at maging ito pong proposal po ni Senator Alan Peter Cayetano na snap election mga kabida. Gaining po itong snap election, meaning ang dami hong sumuporta po dito mga kabida, sa kabila po ng mga pagbatikos ng ilang mga politiko at ilang mga personalidad mga kabida, kasi po hindi ho daw maganda yung snap election kasi alam po nila mga kabida ang makakabenepisyo po dito ito hong si Vice President Sara Duterte yun nga ang resulta po mga kabida ng survey, majority po mga kabida, karamihan po ng mga Pilipino gusto hong maging Pangulo si Vice President Sara Duterte kung sakali hong gagawin po mga kabida ito hong snap elections. Ayan. Eto, babasahin ko lang po ang article mga kabida mula sa The Manila Times. Alright? Ang kanila hong headline sa kanilang article, Public Distrust in Government Hits 3-Year High Survey. Ayan. Public distrust in the Philippine government surged to its highest level in 3 years, with a majority of Filipino expressing support for a snap election to reset the country's political leadership, according to the latest Tanjiri survey. Ayon. Dahil sa napakataas po yung distrust mga kabida mula sa mga Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, mas pinili po nila mga kabida na mag-snap election na lang Yung proposal po ni Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign ang lahat ng mga leaders po natin from top to bottom sa national level lang po mga kabida. Ibig sabihin, from the President, Vice President, Senators, and of course, members of the House of Representatives. At pagkatapos niyan, magtawag ho ng snap elections mga kabida. Ito, suportado po ito ng karamihan po ng mga Pilipino. Because, diring-diri na po sila mga kabida sa nangyayari ho sa ating bansa. At bumababa na po yung kanila hong tiwala mga kabida sa administrasyong ito Alright? Eto, tuloy po tayo. The study found that 7 out of 10 Filipinos o 70% support Senator Alan Peter Cayetano's call for a snap election, citing growing frustrations with the performance of national institutions. Support for an early vote was strongest in the Visayas and Mindanao with 75%. Areas that also showed continued loyalty to Vice President Sara Duterte. Ayun. So ang bulk po dito mga kabida sa mga sumusuporta ho dito sa call for a snap election is coming from the Visayas and Mindanao Okay? Nanggaling ho dito sa Visayas and Mindanao. Okay? Mga kabida. Distrust in the House of Representatives. Ito na po, reached a record high, 42%. The highest among government branches. Followed closely by the Senate at 39%. Confidence in the office of the President also waned, with 30% of respondents expressing distrust. So pangatlo po ang Office of the President po mga kabida. Even the Office of the Vice President, which recorded the lowest distrust level at 28%, failed to secure majority trust. Only 45% of Filipinos said they trusted the office, marking a sharp decline from previous years. Ayan. So, ang basa ko po dito mga kabida, although sila lahat po ay bumaba yung kanila hong
trust ratings at tumaas po mga kabida ang distrust po, ano. Pero overall po mga kabida, ang pinaka-lowest po sa lahat ng mga opisyal po, ano, ay si Vice President Sara Duterte o ang Office of the Vice President po mga kabida, na nagkaroon lang po ng 28%, ano. Ang pinakamataas ho na distrust rating po mga kabida, ito hong House of Representatives, ano. Okay? Sinundan po ng Senado at saka itong Office of the President mga kabida. Alright? So, dahil dito, since diring-diri na po mga kabida, ito hong mga Pilipino, ano, sa nangyayari ho ngayon sa ating bansa, ano, lalong-lalo na po sa issue po ng corruption, ano, lumabas po itong survey po for snap election po mga kabida. At alam nyo ba kung sino-sino po ang mga nanguna ho para ho maging presidente po ng Pilipinas, vice-presidente po ng Pilipinas, ano? Of course, as expected, ano? Pinangunahan po ito mga kabida ni Vice President Sara Duterte, ano? If snap elections were held today, Vice President Sara Duterte would emerge as the leading presidential contender, garnering 43% of voter preference, largely driven by support from Visayas and Mindanao. Ito kasi yung kanyang baluarte, ano? Itong Visayas at saka Mindanao po mga kabida, ano? Expected po yan, okay? Kasi ho, mahal na mahal po, ano? Ito hong si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte po from the people of Visayas and Mindanao. Yun yung kanyang winning regions mga kabida, no? Itong Visayas and Mindanao. Alright? Trailing far is former Vice President Leni Robredo with 23%, backed primarily by voters in Metro Manila, Calabar Zone, and Bicol Region. Ayan. For the Vice Presidency, Senator Bongo topped the list with 30%, followed by Senator Bamakino at 20%. The voter bases for both Go and Aquino mirrored those of Duterte and Robredo respectively, signaling a potential rematch between Duterte aligned and opposition bloc. So yun po mga kabida, no? Despite ho sa mga paninira po mga kabida, no, kay Vice President Sara Duterte, mga intriga, meron nga akong narinig na mas gaining na raw ito hong tiwala daw ng taong bayan po, ano, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, lalong-lalo na po mga kabida, dito ho sa Visayas and Mindanao. Subalit dito ho sa survey na ito, tila taliwas po, ano, doon po sa naunang survey po mga kabida, ano, kung hindi po ako nagkamali, ay mula ata ito sa Okta Research, ano, mga kabida, nag-gaining yung trust po ng Pangulo, ano, lalong-lalo na po sa regions ng Visayas and Mindanao, ano. Pero dito ho sa survey po ng Tenjiri, lumitaw po mga kabida, nakabaliktaran. Okay? Malinaw po na baluarte pa rin ni Vice President Sara Duterte ito hong Visayas and Mindanao mga kabida. Okay. Dito naman po tayo sa senador o senatorial race mga kabida, no? Sa pagiging senador po, ano, under the assumption that no incumbent senator would seek re-election, the projected top 12 senatorial candidates featured a mix of local executives, political scions, and prominent public figures. Okay? Leading the pack are Pasig City Mayor Vico Soto, Manila City Mayor Isko Moreno, and former Senator Grace Poe. They are followed by Davao City Acting Mayor Basti Duterte, Rep. Paulo Duterte, and media personality Ben Bitag Tulfo. Rounding out the list are DepEd Secretary Sani Angara, Representative Chel Jukno, former Senator Manny Pacquiao, former Local Government Secretary Benhor Abalos, Quezon City Mayor Joy Vilmonte, and Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ano. So yun po, ano, mga kabida. Now, kung itatanong po ninyo paano ho sinervey po mga kabida, okay, ng Tenjiri, ano, ito hong mga Pilipino, ano po. Ito po yung methodology po mga kabida, no. The non-commissioned survey was conducted from October 6 to 7, 2025
using Tangere's mobile-based respondent platform. It garnered responses from 1,500 participants nationwide through stratified random sampling quota base with a plus-minus 2.48% margin of error at a 95% confidence level. Ayan. So yun po, ano? So ito yung breakdown po mga kabida, ano po? Regional distribution of respondents was 12% from NCR, 23% from Northern Luzon, 22% from Southern Luzon, 20% from Visayas, and 23% from Mindanao. So, sa resulta po ng survey na ito, ano, mula sa Tangere mga kabida, malinaw po, malinaw pa sa sikat ng araw, ano, na mahal pa rin ng mga Pilipino ito hong si Vice President Sara Duterte. Despite po sa mga paninira ho laban sa kanya, intriga laban sa kanya, ano, mga kabida, at mga panggigipit po. Okay? Baka naman po ito po yung dahilan po, ano, kumbaga nagkaroon po ng sympathy vote po, ano, kay VP Sara po mga kabida, no? Dahil ho sa panggigipit po ng gobyerno laban ho sa kanya, ano? Lalong-lalo na po ngayon, ang bagong ombudsman po natin parang yung target po nila ito kung si Vice President Sara Duterte mga kabida, no? Dapat maghunos dili po ito kong gobyerno, ano? Dito ho kay Vice President Sara Duterte. Alam naman po nila yung naging kalakaran po noong 2025 midterm elections, ano? Dahil ho sa mga pambabato po na mga akusasyon laban ho sa Vice Presidente, ano? Mas lalo hong tumaas po ang popularity rating po ng Vice Presidente, ano? Okay? At lalong-lalo na po ngayon. Okay, mga kabida, na ang focus po ng issue po ngayon ay hindi na sa kanya. Doon na po sa mga opisyal po ng kasalukuyang administrasyon, ano? Kung hindi man po sa mga kongresista po mga kabida, sa mga empleyado po, ano, at opisyal po ng Department of Public Works and Highways. At hindi po pwedeng maghugas kamay po, ano? Ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos dito, ano, mga kabida. Kasi ho, kung tutuusin po sa kanya ho, okay, ang pinakamalaking budget po mga kabida sa flood control, ano? Kung ikukumpara po natin sa tatlong mga administrasyon. Alright? At marami hong lumabas po ngayon sa kasalukuyang administrasyon po mga kabida, ano? Na corruption issue. Hindi lang po dito ho sa issue po ng flood control, maging yung issue po mga kabida, ano? Sa national budget sa 2025. Mantakin nyo ha, dito pa lang sa national budget po, ang laki na po, ano? Okay? Yung insertions po mga kabida na na-discovery po doon, umabot po ng 450 billion pesos. Okay? Kunwari po, binito daw niya, ano? Ito hong 29 billion pesos po mga kabida. Okay? Na insertions na nakita daw doon ho sa 2025 national budget, ano? Pero hindi po inakala po ng Pangulo, nasili po yung kabuuhang 450 billion pesos po. Alright? Now, kinaltasan po ng 29, ang natira na lang po mga kabida, nasa 431 billion pesos. Ano? So, nakalusot pa rin. Yun yung tanong po, bakit po nakalusot at bakit pinalusot po ng Pangulo? Ano? So, sa mga eksperto po sa batas, sabi po nila, hindi po pwedeng maghugas kamay ang Pangulo ho dito. Okay? Mananagot din daw ang Pangulo po dito, mga kabida, kasi hinayaan po niya ito. So, yun po, ano? Dahil ho, sawang-sawa na po ang mga Pilipino dito sa issue po ng corruption po, mga kabida, ano? At diring-diri na po ang mga Pinoy. Kaya ito ho ang naging resulta po ng survey ng Tangere, ano? Mas pinili po nila, mga kabida, karamihan po ng mga Pinoy na mag-snap elections na lang tayo. Okay? Palitan ang mga namumuno sa ating bansa, mga kabida, ano? Kumbaga, back to zero po tayo. Alright? At syempre naman, nagdedepende pa rin yan, ano? Sa taong bayan kung sino yung kanilahong pipiliin bilang mga bagong leaders. At yun yung resulta po, ano, ng survey. Nangunguna po si Vice President Sara Duterte at sa pagiging Vice Presidente naman po ng Pilipinas ay nangunguna po mga kabida
ito hong si Senator Christopher Bongo, mga kabida. Alright? So itong tandem, Sara and Bongo, it goes to show po mga kabida, na hindi ho naapektuhan ang issue po against Sara Duterte, dito ho sa ipinakita po ng taong bayan po mga kabida, mas pinili pa rin nila ang Duterte kaysa dito sa mga kaalyado po ng kasalukuyang administrasyon, mga kabida. Siguro ngayon, si VP Sara po lumulundag po sa saya, sa tuwa. Dahil ipinakita po ng sambayan ng Pilipino, mga kabida, na siya pa rin ang pinagkakatiwalaan po ng taong bayan dito ho sa ating bansa. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.